uuwi na tayo ng Cavite ulit. May i-reveal din ako sa inyo soon. Ano yun? Ano nangyari dito sa sasakyan na to? Tinan mo. Sakit talaga na mata ko lang ya. Yun o, namumulo. Kita nyo? Nag-update din ako sa inyo guys para mapakita ko sa inyo tong lugar na to. Ayan, titignan nyo. Ayan. Ano nangyari dyan? Ow! Shoot! Manifesting good weather. Manifesting good weather. Let's go! Ready na ulit tayo bumiyahe. Pero syempre, hindi kompleto ang ating intro kung walang what's up guys? Don Givenchy here for today's vlog. Eto na, uuwi na tayo ng Cavite ulit. Nakailang vlog na ba ako ng ganito? Expect na mapapadalas na ang ating pagbabiyahe dito sa Bicol. Kasi kung napanood nyo yung vlog ko na kung saan umuwi rin ako mula Cavite papunta dito sa Bicol, eh may nasabi ako doon na may i-reveal din ako sa inyo soon. Sa ngayon, di ko muna sasabihin guys, kasi sa totoo lang, di pa kami ready. For sure naman, kung nasusubaybayan nyo yung aming mga social medias, na aming mga personal accounts, especially sa mga friends ko dyan, na hanggang ngayon di pa rin nila alam, may idea na kung ano man yung tinutukoy ko. Yan, sa susunod, i-reveal din namin sa inyo. Uwi ulit tayo ng Cavite. Gawa na may mga dapat din kasi talaga ako gawin sa Cavite guys, since nandun nakasalalay ang aking kinikita ang aking kabuhayan compare dito sa Bicol. Kumbaga nangyayari sa Bicol, chill lang ako, wala masyadong ginagawa, ganyan. Sa sobrang chill, nagiging unproductive since wala dito yung aking personal computer, and hindi rin ako sanay mag-edit ng mga aking vlogs kapag sa cellphone. Eh nangyayari, naiipon lang yung mga content na nagagawa ko dito sa Bicol. May edit ko na siya kapag nandun na ako sa Cavite. Pag nasa Cavite naman ako, yan, medyo nagiging productive tayo. Nakakapag-edit ako. Pag may mga nagagawa ko content, na-edit ko agad. Nakakapag-isip ako ng mga dapat kong gagawin. Kahit na sabihin natin gusto ko mag-chill, gusto ko mag-relax. Ang social media ngayon, mabilis eh. Once na parang hindi ka masyado nag-upload, hindi ka masyado nagpo-post, hindi ka masyadong nagpaparamdam sa mga tao, sa mga followers mo, eh nangyayari parang hindi ka rin masyado pinapakita ng social media. Example na natin, Facebook and YouTube. Pag ganito ang inyong trabaho, typically yun ang nangyayari sa akin. Pag hindi ko masyado nagpo-post or what, eh parang nawawala yung aking relevancy, kumbaga. Yan ang reason kung bakit kailangan ko pa rin umuwi ng Cavite. Pag natuloy na yung plano namin ni Casey, mas matagal na ang pag-stay ko dito sa Bicol compare sa pauwi-uwi ako or paparik-parik ako ng Cavite. Pasensya na kung mababa ang ating intro kasi in-explain ko lang naman sa inyo para kayo paano magkaroon kayo ng idea kung bakit nga ba ako paparik-balik. At the same time, para magkaroon din ng information nyo iba na mga nagsasabi na puro na lang Bicol, right? May reason naman kasi talaga yan. Hindi lang dahil trip ko, hindi lang dahil gusto ko, hindi lang dahil kailangan ko. May reason talaga guys. Kaya sana maintindihan nyo yun. Time check nga pa rin natin. Malis tayo sa Ginubatan, Albay ng magpo 4 AM, mga ganon, 3:45 ganyan. So tingnan natin kung ilang oras ang ating aabutin na biyahe. Pero na-expect ko tuloy-tuloy 9 hours. Yeah. Kung sakali man may ganap sa aking biyahe, balibalitaan ko na lang kayo since madilim-dilim pa naman. Okay? 82 kilometers later. Uy, may banggaan. Uy, wasak. Ay, grabe. Halak ka. Ano nangyari dyan? Ow! Shoot! Ay, naku po. Naku, naibig yung driver. Ay ko po. Parang head-on eh. Head-on collision. Hinalibutan ako doon lang yan. Buti conscious yung driver. Grabe, wasak yung harapan. Yan ang kinakatakutan ko talaga tuwing nabibigol ride ako. Minsan kasi talaga, ilang driver na porket malaki yung dala-dala nila, eh, kala mo siga ng kalsada eh. Para hindi ka ma-aksidente, ikaw mag-a-adjust. Ano yun? Ano nangyari dito sa sasakyan na to? Tinan mo. Ano yan? Mag-i-spark siya. Ba't nagpapaspark ito? Gulong. Kaya talaga pa magbibigol ride ka, anticipate mo lagi na may mga sasakyan ka makakasabay na talaga sasalubungin ka. Good thing conscious yung driver, pero sana ma-survive, no? At the same time, yung mga pasahero, at least sana okay din. Grabe, nakakatakot.
Anyway, dito pa lang ako sa may Libmanan yata to. Hindi ko alam kung anong oras na pero madilim-dilim pa rin eh. Mamaya pag nasa may Sipoko na tayo, tingnan natin kung anong oras. Pero ayun guys, doble ingat talaga. Grabe, nakakatakot. Tinibutan ako dun. 5 minutes later. Yo guys, quick update. Dito na ako sa may Sipokot. Hindi ko alam kung anong oras na eh. Pero ayoko bumiyahe ng Tagkawayan or ng Ragay ng ganito kadilim kasi hindi ko makikita yung mga lubak. Kaya ang mangyayari nito, tambay muna tayo sa may Petron Sipokot para magpalipas ng oras, ganyan. Then kapag medyo lumiwanag na, saka tayo bumiyahe. So update na lang ulit guys kapag bumiyahe na ako. Baka mag-breakfast na lang din muna ako dito, aga pa eh. Bayahin na tayo pumunta Karagay kahit na medyo madilim-dilim pa, pero okay lang naman. Kita naman na yung kalsada kung tutusin. Unlike kanina na talagang sobrang dilim na wala akong makita. Yes, para sa akin delikado. Napakaraming lubak dyan sa Ragay na yan. Dahil dati rin kasi way back 2019 ganyan, gabi ako lagi bumabiyahe kasi nga ayoko makipagpatintero sa traffic, especially kung manggagaling ako ng Cavite. Minsan dumadating ako dito sa may bandang Tagkawayan, Ragay, Sipokot, mga around alas 8 ng umaga, alas 7 ng umaga, ganyan. Noong tutusin, kitang-kita ko ba yung kalsada. Pero ngayon kasi napakarami ng lubak sa may Pagbilao hanggang makarating ng Tagkawayan, especially sa may Kalawag. During that day kasi, during that time, madilim ako dumadaan sa may Pagbilao, Gumaka, Kalawag, ganyan. Eh, nung time na yun, wala pa masyadong lubak, kaya kahit pa paano, okay lang na dumaan ng madilim doon. And since ngayon, ang dami ng lubak, kaya ako mas okay nang abutan ako ng umaga sa kalsada kaysa naman makipagpatintero ako ng lubak. Pag nagta-take off din kasi ako ng mga alas 4 ng umaga sa Cavite, aabutan ako ng liwanag niyan bandang Chaong, Quezon na. Kahit naabutan ako ng umaga sa Quezon or sa Chaong, Quezon, okay lang. Kasi hindi naman ganun ka traffic kung tutusin. Gawa ng maluwag-luwag din naman ang kalsada ng Quezon. Ang importante sa akin, yung lubak. Mas importante sa akin na makita ko yung lubak kaysa makipagpatintero ako sa traffic. Kasi yung traffic, tutusin, saglit lang yan eh. Since motorcycle naman ang dala-dala natin, pwede naman tayo magsingit-singit. Compare sa lubak na talagang once na nalubak ka ng sobra, nako, masisiraan ka ng piyesa ng motor mo. Ngayon, sample na lang natin, itong aking top box, diba? Nasira yung kanyang kabitan ng top box kasi nga dahil sa tindi ng lubak. Ngayon naman, sa pag-uwi naman, mas prefer ko na umagahin dito sa may bandang Ragay kasi ang titindi rin ng lubak dito. Kaya nagpahinga rin muna ako kanina kasi nga sobrang dilim pa. Although dati rin, gabi kami bumiyahe ni Casey dito pag uwi kami ng Cavite. Umalis kami sa Albay na mga around alas 12, ganyan, alas 12 na madaling araw. Dumadaan kami dito sa Andaya Highway, Ragay, Del Gallego, Sipokot, Tagkawayan ng mga around alas 2 na madaling araw. Na kung tutusin, sobrang tindi. Sobrang dilim nun kasi walang street lights dito. Aabutan na kami ng umaga niyan bandang Cavite na. Pero ngayon, alas 4 na ako nagte-take off para kahit paano medyo maniwari-wanag na dito sa may bandang Andaya Highway. Man, anyway guys, sana magpatuloy-patuloy na itong magandang panahon. Matupad ang ating manifesting ng good weather. Sana matupad na to. Focus lang ako sa biyahe kasi nga napakalutindi na ng lubak dito sa part ng Ragay. So update ko na lang kayo, okay? A few moments later. Aray ko. Teka lang. Aray ko. Hindi ko na kung ano yung tumama sa mata ko. Nakabukas kasi yung lens ko gawa ng lumalabo. May ewan ko kung nung tumama sa mata ko. Hindi ko lang kung bato ba o ewan. Aray ko. Yun na naman, may tumatama na naman. Ano ba yun? Nakatawan naman. Sakit, nakapikit yung isang kaliwang mata ko ngayon. Although nakakadilat naman, pero sakit. Parang may sumuntok sa mata ko. Bumigay. Pero lumuwag lang naman yan. Sakit talaga na mata ko lang ya. Igipitan ko muna to para hindi tumama sa kamay ko. Yan. Ewan ko lang kung mano ka pa. Sakit naman ako. Teka nga, picture ko nga. Yun o, namumulo. Kita nyo? Sakit. Tingnan nyo. Oh, yung mata kong isa namumula, isa naman hindi. Grabe. Parang may sumuntok talaga sa akin. Ang sakit na yan. Anyway, hindi ko alam kung aabot pa ba tong aking recording, no? Kasi alam ko parang paubos na to eh, or paano na to eh. Tawag dyan, puno na ang ating SD card. Dito naman na ako sa may Ragay. And yun, bakbakin na natin to. You get the idea. Quick update. Dito na ako pababa ng Zigzag Road. And
nag-update din ako sa inyo guys para mapakita ko sa inyo tong lugar na to. Ayan, titignan nyo. Ayan. Alang yung kalsada yan. Yung tipong dadaan ka ng gabi tapos hindi mo kabisado yung lugar na yan. Paktay ka dyan. Malapit na kayo sa may Atimuhan ng Zigzag Road. Pek nyo, malubak-lubak na. Kasi ito, going to Pagbilao na tayo. Pagod na ako. Approaching Pagbilao. Patintero ulit sa traffic. Patintero ulit sa lubak. Update na lang ulit. Anyway guys, quick update. Dito na ako sa may Gentry. Malapit na ako sa may sa amin. Pero feeling ko etong aking clutch cable mapuputol na. Hindi ko alam kung kailangan ba i-adjust. Ngayon ko na siya naramdaman ngayon traffic na to. Pag napiga ako sa clutch lever, parang umaandar pa rin yung motor. Ayun na, nag-change gear ako, ayaw kumagat. Uwi na ako, gusto ko nung pahinga. Malapit-lapit naman na tayo eh. Sana masurvive pa natin itong ating clutch cable. Sana adjustment lang talaga siya, hindi pa siya mapuputol. Yo guys, eto na, malapit na tayo sa bahay. Survive pa ang ating clutch cable. Hindi ko na alam kung anong oras na ngayon ha. Pero tara, bago tayo pumasok, bago tayo umuwi. 12:30. Anong oras ang biyahe natin na yun? Kung 12:30 tayo nakarating dito. Bili natin alas 4 tayo malis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putik, 8 hours? 8 hours natin kinuha yun. Partida, nagpahinga pa ako niyan sa may Sipokot. So ibig sabihin, solid talaga ng pagkakarimap ni Kuya Jobert. Kasi napabilis yung takbo natin, napabilis yung biyahe natin. 8 hours lang, nice. Hindi na masama. Anyway, yun nga. Ito tayo sa bahay, kaya dito ko natapusin ang vlog. Salamat sa pag-like, sa pag-like, sa pag-share, salamat sa pag-comment. Yung all drill, ride safe, peace out. Sakit na ng katawan ko. Moving on, move out the way, gotta get them going. Body slim thick, can't put it on. It's your loss, still putting on for